Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Itong latest update sa Iran. Itong massacre sa Iran kung saan sa ngayon ay meron na palang nasa 17,000 na ka-Iranian ang namatay dahil dito sa utos ng kanilang supreme leader na si Ali Khamenei na patahimikin na ang mga protestors. Kaya marami ang nagtaka bakit hindi binomba ni Trump dahil sa ang dami-dami na nga di ba? At ang dahilan ni Trump ay dahil daw sa hindi pagtuloy ng bitay doon sa 800 ka protestors. 800 lang yun na protestors Ang binaril ngayon ay namatay sa baril ay sa shootout ay nasa 17,000 na kumpara sa 800. Mukhang merong ibang rason kung bakit hindi pa binomba ni Trump ang Iran. Siguro may nakita si Trump na medyo delikado. Kasi 16, almost 17,000 na ngayon. Ang huling ulat ay nasa 16,700 So siguro sa panahon na ito nasa 17,000 mahigit na ang namatay na mga rioters sa Iran. Okay, so sa karagdagang balita, narito ang ating mga kaibigan sa pagbalita sa ibang bansa, DILTV. Ito isang channel sa Israel atin panoorin. Report put together by Iranian doctors, the death toll in the demonstrations in Iran is more than 16,500. President Trump is now saying for the first time that regime change is needed. At the same time, Trump is indicating that diplomacy is still the preferred solution. 16,500 na pala, hindi na 15,000. Grabe. Araw-araw tumataas ng 1,000 ang namamatay. Grabe naman to. Kung ako ang Diyos, ay patigilin ko na yan Kung ako ang Diyos, ay padalhan ko na ng isang kometa ang palasyo ni Khamenei. Yung bahay mismo ni Ali Khamenei, padalhan ko ng comet at doon babagsak. Kung ako ang Diyos, sobra na Grabe naman ang dami-dami na. Wala pang ang isang buwan, 16,500 na ang nadido. Okay, balik tayo sa balita. More from ILTV's Steve Leibowitz. The report put together by Iranian doctors says that most of the more than 16,000 dead are young people under 30, and that a further 330,000 people were injured, with much of the brutal government massacre of its own people Okay, so coming over a two-day period. Itong narito sa video, kuha yan ng CCTV. Talagang yan ang nangyayari sa mga protestors. Pinapasok ng mga hindi naka-uniforme na mga kasundaluhan ng Supreme Leader. The regime is now moving to consolidate control after weeks of deadly unrest that began over economic distress and evolved into direct challenges to Iran's theocratic rule. In a first, U.S. President Donald Trump appears to call for the end of Supreme Leader Ali Khamenei's rule in Iran. Trump told Politico it's time to look for new leadership in Iran, criticizing Khamenei personally and labeling him a sick man who should stop killing people. Man, si Ali Khamenei. Ngayon, ang latest balita sa ibang channel ay ang mga general daw ng IRGC, yung Iranian soldiers na ito yung parang presidential guard ni Ali Khamenei ay nagsiliparan na daw sa ibang bansa. Iniwan na si Khamenei dahil natatakot kasi kung malaman ng mga rioters kung nasaan yung bahay ng isa sa mga general ng Iranian guards, parang presidential guards yan, kapag nalaman kung saan yung bahay mo ay susugurin daw doon na parang zombie. Ang dami-daming sibilyan, kahit rapiduhin mo pa ay hindi na uubos Pero sigurado ka talaga daw na matikluin daw ng ng mob, ng maraming tao, herd.
Parang zombie herd. Kahit anong gawin mong pagbaril diyan, ilan lang yung matamaan pero susugod na naman. Grabe, no? At mukhang si Ali Khamenei na lang ang maiwan diyan sa Iran, sa kanyang palasyo. Ngayon, isa pang bad news para kay Ali Khamenei, ang Central Bank ng Iran ay bankrupt na daw. Nagdeklara na ito ng bankruptcy. Wala nang pera ang Iran. Kahit na daw ang ito pa, pangatlong bad news kay Ali Khamenei, ang kanyang mga proxy soldiers sa Yemen, itong Houthi rebels na proxy ng Iran kontra sa Amerika ay hindi na rin nagtatrabaho dahil wala na daw sweldo. Wala nang isisweldo ang Iran sa mga Houthi rebels. Kaya hindi na nagtatrabaho, hindi na kumikilos ang Houthi rebels. Kaya nga walang Houthi na pumunta diyan sa Iran para rapiduhin itong mga protestors dahil nga wala na rin daw silang sweldo. Kaya wala na talaga. Ngayon, ang ginawa ng Iran para masalba nila ang kanilang buhay, para makakain pa sila, ay itong inaagaw ang mga ari-arian ng mga bilyonaryo sa Iran. Yung mga doon sa Iran, negosyante na mayroong mga malalaking negosyo, ay kinukuha daw ng Supreme Leader yung pera mismo. Kung sa States pa yan ay inano ka yung frozen yung assets mo na freeze. Kung sa US pa yan. Sa Iran ay talagang literal na kinuha yung mga pera mo kung ikaw ay bilyonaryo. Kaya ang mga bilyonaryo sa Iran ay nagliparan na daw sumisibat na lahat. So ang maiiwan diyan ay si Ali Khamenei na lang. Madali na lang yan bombahin kapag nag-iisa na lang yan. Kaya ang ibang mga opisyalis ni Ali Khamenei ay gustong tudasin lahat ng protestors dahil sila na yung hinahanap ngayon kung malalaman yung nasaan yung kanilang bahay, susunugin ng mga protestors. Kaya yung mga opisyalis ni Khamenei gustong iligpit lahat ng protestors pero hindi nila magawa dahil napakarami talaga. Kung marami yung zombie, ito mas marami. Ito na yata yung tinatawag na apocalypse sa Iran. Grabe, first time nangyari na halos lahat ng Iranian ay lumabas ng bahay at pumunta sa kalsada para ilagay sa sariling kamay nila ang batas. Kontra dito sa Sikman, hindi yan Sikman sa tingin ko, demonyo talaga na matanda yan si Ali Khamenei. Okay, balik tayo sa balita ng ILTV Israel. Trump described Iran as the worst place to live anywhere in the world and said the Supreme Leader's best decision was canceling the execution of over 800 political dissidents. Publicly, Trump said Iran's alleged decision to cancel planned executions of protesters had a major impact on his decision so not to launch a military strike, at least for now. Parang may antena yung gobyerno ng Iran. Kung tinuloy pala nila yung pagbitay sa 800 ka-Iranian, kung tinuloy nila yon ay ituloy din ni Donald Trump ang kanyang pambubumba. Kaya daw tumigil si Trump dahil hindi tinuloy. Ngayon ang tinuloy ay yung pagbaril, binabaril yung protesters. So dapat sasabihin din ni Trump, okay, kapag may namatay pa na 500 ka-protestors, ay sapat na yan na rason para bumbahin ko kayo. Dapat ganun. Hindi yung bitay lang. Kasi yung mga binabaril, patay din Pareho lang yun. Sa bibitayin na 800, binaril na 500, pareho lang yun. Napatay, di ba? Pinatay ng IRGC ng Iran, yung Presidential Guard ng Iran. Sa utos yan ni the sick man, itong matandang demonyo na si Ali Khamenei. Naku, sana hindi magalit ng YouTube, mga ka-Good News Daily. Okay, tapusin na natin ang balita na ito.
Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. Amid chants of death to America, Khamenei was anything but thankful in his message to the U.S. president. Prime Minister Netanyahu and President Trump spoke twice in the past 2 days as Iran continues to threaten retaliation against Israel and U.S. bases across the region if the U.S. strikes. The Prime Minister had this message to the Iranian people at the start of the cabinet meeting. ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן. ישראל תומכת... Alright, so yun lang ang ating bibigyan ng reaksyon mga kababayan. Ang nangyayari ngayon sa Iran, update na merong 16,500 dead paktay na mga Iranians. Yan ay sa utos ng matandang sick man, sabi ni Trump. Walang iba kundi si Ali Khamenei dahil sa utos niya. Nako. Itong mga kawawa yung mga kasi kung sa atin pa Generation Z, Gen Z yung nandyan pala sa kalsada at sila yung pinupunteriya ngayon ng presidential army. Sila yung binabaril. Sila yung namamatay na 16,500. Ang dami-dami niya, no? Isang linggo pa yata yan ay 2 linggo. Pero ganun na kadami ang namatay. Kaya wala tayong magawa Ito yung ngayon na nangyayari sa mundo. Kaya ito ang binigyan natin ng reaksyon. Kasi kawawa yan. At isa pa, meron niyang epekto sa Pilipinas Diba? Tumataas yung gasolina, ang presyo dahil diyan sa gera na yan. At hindi lang yan, yung dolyar tumataas din. Bumababa ang piso. Kaya nga sa Iran, ang kanilang real ay grabe. 15 million real versus $1. $1 lamang ang katumbas niyan, kapag meron kang $1 sa Iran, mayaman ka na, milyonaryo ka na. Dahil papalitan ang $1 ng 15 million real is equivalent to $1 only. Grabe. $1 lang yung isang piso lang yan kung sa Pilipinas. Di ba? Ako, sumasahod ako ng sa YouTube ng $1,000 a month. So, ibig sabihin, meron akong 1,000 ka 1.5 million reals na kung dami-dami na nun, di ba? Multimillionaire ako pag nandun ako sa Iran. Mga kababayan, di ba? Kaya grabe talaga ang paghihirap ng mga tao sa Iran. Dahil nga, paano ka makakabili ng bigas sa Iran kung may bigas man sila doon? Bulgur yata yung kinakain nila Ang 1 kilo doon siguro ay karamihan ng pagkain doon, imported, pati tubig. Ano nang iinumin nila? Ang mahal-mahal ng tubig doon. Grabe. Kaya, atin na lang ipagdasal na kawawa naman yung mga Iranian na yan. Ipagdasal natin na mabigyan ng hustisya yung mga namamatay na protestors at mabago na yung demonyong gobyerno dyan sa Iran na pumapatay mismo ng mamamayan sa Iran. Mga kababayan, pag-comment sa ating comment section at tulungan nating ipagdasal ng tahimik na sana ay magkaroon ng hustisya dyan sa Iran at mapalitan ng magandang gobyerno at hindi na matuloy yung pangbomba ni Donald Trump. Baka may madamay na naman na sibilyan. Pero sa akin, kung talagang precise na yung bahay lang ni Khamenei ang bombahin, ay okay na yun. Di ba? Anong masasabi nyo? Pag-comment na lang sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe
sa ating channel, The Good News Daily TV. Napakalaking tulong para naman mamonetize itong ating channel. Hanggang sa muli, love and peace. Nabuhay.